Okay, okay, Pastor DJ. Magandang gabi po, DJ. Magandang gabi. Ano pong pangalan mo? Hindi po, Lynn. Saan po kayo ngayon, Ma'am Lynn? YBC po. Pangilang sali mo na ho ito, Ma'am? Pantatlo po, sir. Oh, yung una't pangalawa, hindi naging kayo? Hindi po. Malayo po, sir eh. Dapat silang Isa, sila dapat pupunta sa'yo. isa po taga Mindanao, isa Mindoro. Ayoko si DJ ng malayo man. Di. Mas malayo yun na sa abroad. Saan pong gusto mo? Kung in case po, sir, na maging kami, kung wala kang pera, mahirap, DJ. Mahirap kung wala kang pera. Oo, kasi mahal mo ng pamasahe. So ang hanapin mo, yung may pera. Oo. Gusto mo yung may pera para kahit saan man siya, na mapupuntahan kami pamasahe siya. Kahit maliit po ang pera mo, kara-kara ka makakauwi. Kung malayo, tawid dagat, siyempre, medyo mahal po ang pamasahe. Hindi mo ramdam ang mahal kasi kung mahal yung isa't isa eh. Oo nga. Ano po bang klaseng lalaki ang hinahanap mo? Yung mabait lang tapos marespeto. Yung kayang intindihin na ako, DJ, kung ano man ako. Bakit ano ka mayroon? Mansamat na? Siyempre, hindi naman po ako DJ talaga. Siyempre, may mga anak ako. Akala ko may lahi kang ano. Ilan po anak ninyo? Po? Ilan po anak mo? 4. Stable na sila? May mga pamilya na rin? Yung 3, yun na lang pong bunso kasama ko. Okay. Ilang taon na yung bunso? 19. 19. Yun naman po pala. Malapit na. Ano po pinagkakabalahan mo ngayon? May maliit po akong sari-saring store. Ayun. Malaki na yan. Marami nakita yan. Dagdagan mo ng dagdagan mo ng yelo. Magkano na ho yelo dyan sa inyo? Kasi may refrigerator sa likod. 5 pesos. 5 pesos. Tubig ano yon? Anong klaseng tubig? Sa lawasa, sir. Nawasa. Hindi kung may kanal dyan sa inyo, mas matipid yun. Laking kita nun. Di ba? Joke lang. Laking kita din yung yelo. Mainit ang panahon. Diba? Opo. Matagal naman magyelo pagka mainit. Halos 24 hours din, bago tumigas. Bago tumigas. Tapos nawawalang-walang pa dito ng kuryente. Ayun lang. Mahirap pala dyan, no? Ikaw po ba, anong gusto mo? Matigas, malambot? Malambot. Oo nga naman, kung uhaw na uhaw ka na, siyempre mas maganda yung yelo na half lang, kalahati lang yung may tubig na siya, may yelo. Kesa naman matigas, tunawin mo pa eh. Diba? Ano-ano kasi nasa isip mo eh. Ilang taon ka na nga po ulit? 51, DJ. Hindi halata, akala ko 51. Okay. Manager, ilang taon ka na nga manager? 51. Kidaran pala kayo ni manager, no? Pero yung buhok mo, parang itim pa yung buhok mo, no? DJ. Marami na puti. Marami. Kay manager kasi daming kulay yan eh. Highlights eh. May violet, may yellow, may ano ba yun? May green, may blue. Parang rainbow nga eh. Kasi sabi nga ho namin, bumabata ka manager kapag may kulay ang buhok mo. Ang ginawa ni manager, dinamihan niya yung kulay ng buhok niya. Iba-ibang kulay. Mukhang bata isip tuloy. Okay. Sige. Hanapan kita ha, na may pera. Okay. Sige. Sige. Attention! Sa mga may pera ho dyan, dapat may pera, may pamasahe. Marami nag-mind kay madam sa comment, pero gusto niya may pera. O nga naman, sa panahon ngayon, hindi mo madadala yung pera mo, di ba? Pag namatay ka, yun ang sabi nila. Pero siyempre, no?
Kung wala kang pera, sabi nga nila, kung wala kang pera, wala kang pag-ibig. Totoo naman ho yan sa panahon ngayon, no? Sa panahon ngayon. Itong araw, libingan, libre lang naman yan. Ngayon puno na yung mga publikong simenteryo. Puno na. Oh. Yung mga tao na may problema kung sa palibing yung mga namayapa nilang pamilya. Oh. Hindi nila mailibing kung walang libingan. Magkano libingan ngayon? Dito sa Manila, kulang-kulang kalahating milyon. May monthly ka pang babayaran. Aray mo. Pwede kung payag lang naman i-cremate, no, yung minamahal mo. Oh. Pero kailangan pa rin ng pera, di ba? So pera po talaga kailangan dito sa Pilipinas. Aminin man natin sa hindi, no? Dito ngayon sa mundo, lalo dito sa Pilipinas, nakadepende na lang ho yung respetong ibibigay ng tao sa iyo kung anong kakayahan mo, kung ano yung nakikita nila. Pero kung ultimo ka man, no, parang mahirap nilang bitawan ang respeto. Kung ano yung katayuan mo, no, yun po yung tinitingnan halos lahat. Kailangan talaga ng pera, no? Diba? Pag wala kang pera, wala kang pag-ibig. Oh, totoo po yan, di mo madala yung pera pag namatay ka. Pero, siyempre, kung wala kang pera, saan ka ililibing? O mamroblema yung mga pamilya mong inaiiwan dyan. O, di ba? Pero kung may pera ka, sigurado, maraming magpapalibing sa'yo. Sabihin po doon sa Last Testament mo, kunyari, kung sino ang magpapalibing sa akin, siya ang kukuha ng kayamanan ko. Oh. Diba? Pag-agawan ka, sigurado. Pero kung wala kang pera, wala kang kaibigan. Oh. At siyempre, no? Pera, privilege lang naman yan, di ba? Parang ano lang ho yan, disenyo sa buhay natin dito sa mundo. Although na hindi mo naman talaga madadala ho yan pag namatay ka. Pero siyempre, no? Dito sa mundo kailangan mo mabuhay. Kung hindi man maubos pera mo, may ma-deserve ka pa rin matutulungan. Diba? Pamilya mo o ibang deserve na makakatanggap ng tulong mo. Yun lang naman dito sa mundong ibabaw no? Diba? Oh, tama, Madam Esther. Si Madam Esther nga nagdo-donate ng 100,000 sa Bantay Bata. Oh, hindi nga niya alam kung may nabibigyan siyang talaga bang nakapunta yun sa mga bata.